Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate G, isa sa mga kwentista at on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At narito ako ngayon upang magbigay sa inyo ng isang kwento na tiyak kapupulutan niyo ng aral. Pero bago ako magsimula, mayroon muna akong mga katanungan. Mga bata, may alam ba kayong isda na hindi nakakalangoy? Wow! Paano kaya sila nabubuhay sa dagat? Magaling mga bata! Meron talagang isda sa dagat na hindi nakakalangoy, ngunit nabubuhay pa din sila sa ilalim ng dagat. Ang ating kwento ngayong araw ay may kinalaman sa isang isda na hindi nakakalangoy na pinamagatang Pwedeng-Pwede Pani na kwento ni Chinky May Paladyo at guhit naman ni Shem Matias. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na at simulan na natin ang kwento. Bukas, lalangoy tayo papunta sa ibabaw ng dagat, sabi ni Ma'am. Sa sobrang saya, gumalaw-galaw ang buntot ng aking mga kaklase. Pani, paunahan tayo nila Dayday bukas, hamon ni Bisel. Ay, sigurado, talo ko kayo, sagot ni Dayday. Ipapaalam ko agad kay Ate Lani pagdating ko. Pupunta kami sa ibabaw bukas. Yan lamang ang nasa isip ko habang matulin ang paggapang ko pa uwi. Pupunta kami sa ibabaw bukas. Ate Lani, kumusta ang... Hindi na natapos ang tanong niya sa akin. Ate Lani, sabi ni Ma'am, mag-aaral daw kaming lumangoy papuntang ibabaw ng dagat bukas. Excited niyang tugon. Nakikita kaya ang sikat ng araw? Totoo kayang malakas ang alon? Nandoon kaya ang pating? Baka makakita na talaga ako ng barko. Sunod-sunod na tanong ko. Napatigil ako sa ginawa ko nang makita kong hindi siya excited katulad ko. Pani, paano ka makakalangoy pa ibabaw? Nag-aalala niyang tanong. Hindi ako nakasagot kaya dahan-dahan akong gumapang paalis. Tinulungan niya akong maghanap ng mga pwedeng gamitin. Gumawa kami ng mahabang buntot galing sa ulam naming pasayan. Tanggalin ang ulo at pagtagpi-tagpiin ang balat at ikinonekta upang maging buntot. Pwede na to! Ginaya pa namin ang forma ng ibang isda gamit ang shell at kagat ng alimasag. Ang shell ang ginawang katawan, ang kagat ang ginawang ulo at buntot. Malaki at maliit ang bawat dulo. Dagdagan pa daw namin. Ay, alam ko na. Gawin kaya naming parang elisi ang mga kabibe. Iikot ito at pwede akong dalhin pa itaas. Ididikit ang isa sa likod ko, sa gilid, pati na sa baba. Bukas, lalangoy kami palabas ng dagat. Kasama si Ate Lani, maaga pa kaming nagpunta sa paaralan upang ipakita kay Ma'am ang aming ginawa. Ma'am, may ginawa po kaming buntot galing sa balat ng pasayan. Ikakabit ko lang ito at makakalangoy na po ako. Masayang balita ko kay Ma'am. Sinubukan kong lumangoy, ngunit mabigat. Hindi pa taas, kundi pababa ang aking langoy. Pani, hindi pwede ang balat ng pasayan, sabi ni Ma'am. May dala pa po ako. Parehas ito ng forma ni Bisel at Dayday. Malaki ang katawan at sa bawat dulo ay buntot at ulo. Ginamit namin ang shell at kagat ng alimasag. Sinuot ko ang dala namin. Aray! Ang sakit! Hindi pala kasya ang katawan ko. Sa halip na makalangoy ay nasugatan pa ako. Pani, matulis ang kagat at shell ng alimasag. Hindi yan pwedeng gamitin sa paglangoy at masasaktan ka lang.
Mainam na paliwanag ni Ma'am. May isa pa po, Ma'am. Dala ko ang mga kabibe na ginawa naming parang LSC. Pag umikot ito, pwede na akong dalhin pataas. Ididikit ko lang sa aking likod, gilid at baba. Nadala nga ako ng mga LSC, ngunit hindi pataas kundi sa iba-ibang direksyon. Pani, ang LSC nagpapalakas ng alon, hindi makakatulong sa paglangoy. Mahinang sabi ni Ma'am. Akala ko pwedeng-pwede na, ngunit hindi pa rin ako nakakalangoy. Siguro, dahan-dahan silang lalangoy pa ibabaw. Makikita nila ang bilog na katawan ng barko at malalaking pating. Mararamdaman nila ang malakas na alon at sikat ng araw. Titingala na lang ba ako at maghihintay sa kanilang pagbalik? Isda naman ako, ngunit bakit di ako nakakalangoy? Pumila na ng maayos upang masimulan na natin ang paglangoy pa ibabaw. Wika ni Ma'am. Huminga gamit ang hasang, tumingin sa unahan, sa kanan at sa kaliwa upang di mabunggo. Dagdag pa niya. Pani, paunahan tayo ni Dayday. Sigaw ni Bisel. Ay, sigurado, talo ko kayo. Sagot ni Dayday. Bakit hindi ako katulad ng mga kaklasikong magaling lumangoy? Ang kaya ko lang ay gumapang sa ilalim ng dagat. Dayday, Pani, subukan natin ang tinuro ni Ma'am. Hinga, langoy. Lingon sa kaliwa, lingon sa kanan. Sumisigaw habang lumalangoy si Bisel. Mabilis namang naghabulan ang dalawa pataas. Lumangoy naman kaya tayo nang nakapikit. Ang mabunggo sa bato, siyang talo. Masayang naglalaro si Dayday at Bisel habang lumalangoy pa itaas. Sayang naman ang mga ginawa namin ni Ate Lani. Hindi naman pala pwede. Ay, alam ko na. Pani, alam ko na. Sigaw ni Ate Lani. May gagawin na naman ba tayo? Pero nandun na sila. Malungkot na sagot ko. Hindi, Pani, ganito na lang. Wika ni Ate Lani. Sinubukan namin ang naisip ni Ate Lani. Pwedeng-pwede. Ma'am, malakas kong tawag upang marinig ni Ma'am sa taas. Ma'am, sandali po. O ano, Pani, may iba ka pa bang paraan? Tanong ni Ma'am habang lumalangoy pababa. Ma'am, pwede po kaya akong sumakay sa likod ni Ate Lani para makasabay ako sa mga klasiko papunta sa ibabaw? Naghihingalong tanong ko kay Ma'am. Magpapatulong ako sa kanyang gabayan ako. Kahit di ka marunong lumangoy, sagot ni Ma'am, basta't may gagabay sa'yo. Pwedeng-pwede, Pani. Mga bata, meron talaga tayong mga pagkakaiba-iba o may mga bagay na hindi natin kayang gawin na nagagawa ng iba. Tulad ng nasa kwento ngayong araw, magkaroon lang tayo ng malawak na pag-iisip, gabay at diskarte upang makasabay sa iba. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Muli,